Hindi ako iiyak. Written by O. Angeles. Ma, na-transfer ko na po sa account mo yung pera. Kayo na po ang bahala kay Azaria ha. Mangiti sa labing wika ni Azeneth habang kausap ang ina sa cellphone. Day off niya ngayon, kaya agad siyang nagtungo sa bangko upang ipadala sa Pilipinas ang kanyang sinahod. Enrollment na naman kasi at grade 1 na ang kanyang anak sa pasukan. Kailangan maibili na nito ng mga gamit, uniforme at bagong sapatos. Hayaan mo anak, hindi ko naman pinapabayaan si Azalia. Isa pa, napakatalino nitong anak mo. Alam mo naman na siya ang may highest honors sa kinder noong nag-moving up ceremony sila. Nakita mo naman mga pictures na in-upload ng kapatid mo sa Facebook, di ba? Narinig niyang wika ng kanyang ina. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang anak na nasa wallet niya. Ito na lang ang tanging pinaghuhugutan niya ng lakas, kaya kahit mahirap ang trabaho niya sa ibang bansa ay kinakaya niya para dito. Kaya nga po ako excited ma, kasi alam kong mag-e-excel talaga sa klase si Azalia, aniya. O paano? Hindi mo na siya makakausap eh. Tulog pa kasi siya pero sasabihin kong tumawag ka. Sabi nito. Opo ma, ikumusta mo na lang ako sa kanya at kay Papa ha? Muling lumatay ang lungkot sa kanyang mukha nang matapos ang pag-uusap nila ng ina. Day off niya ngunit hindi niya lubusang ma-enjoy ang araw na ito dahil sa dami ng kanyang iniisip. Kamakailan lang ay may natanggap siyang balita mula sa kanyang kapatid na may bagong nang nobya si Jerome, ang dati niyang kinakasama na ama ng kanyang anak. Wala naman na sana siyang pakialam doon dahil unang-unay matagal na silang wala nito mula nang ito'y magloko. Halos 2 taon din siyang nagtiis sa ibang bansa para paghandaan ang kinabukasan nila bilang isang pamilya, ngunit natuklasan niyang may babae ito. Batid niyang wala pa siyang tuwirang habol dito dahil hindi pa naman sila ganap na mag-asawa. Nagli-live-in lang sila noong mabuntis siya. Nangako itong pananagutan ang magiging anak nila at kapag nakaipon ng sapat na halaga ay magpapakasal na sila. Hindi naman naging ganon kadali ang pagsasama nila dahil habang abala siya sa paghahanap ng pagkakakitaan ay nawala naman ito ng trabaho. Nagbawas ng tauhan ang pabrikang pinapasukan nito. Dahil hindi pa ito regular sa trabaho ay agad itong napasama sa mga natanggal. Hinarap nila ang hamon ng buhay. Pinanindigan niya ang desisyon niyang makisama rito kahit noon pa man ay tutol na ang magulang niya rito. Dahil batid ng mga ito na wala siyang magiging magandang kinabukasan dito. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na makakaya nila ang lahat. Basta't magtutulungan sila. Kaya siya nagdesisyon na mag-ibang bansa. Akala niya na magiging maganda ang resulta ng pag-alis niya, na makakaipon na sila at makakapagsimula pagbalik niya. Subalit malayo sa inaasahan niya ang nangyari. Nang babae si Jerome, natuklasan niya yon nang ang mismong babae nito ang nanggulo sa kanya sa messenger niya. Bagaman inamin ni Jerome ang nagawang pagkakamali, pinili niyang bigyan ito ng leksyon. Lumayo siyang muli at nakipagsapalaran sa ibang bansa upang panindigan ang pagiging ama't ina kay Azalia. Ang lalim yata ng iniisip mo. Bungad ng kaibigan niya si Faye. Kasama niya ito sa boarding house na tinutuluyan niya, kasama rin sa trabaho. Napabuga siya ng hangin. Hindi ko naman dapat iniisip talaga to. Kaya lang, paano naman ang obligasyon niya sa anak namin, Faye? Naguguluhang saad niya. Hinayaan ko na nga siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Pero bakit pati si Azalia ay kailangan madamay sa mga kagaguhan niya? Lumapit si Faye at bahagya siyang pinisil sa balikat. Kaya mo yan at alam kong lahat ng katanungan mo ay masasagot din in time. Patience lang, anito. Wala naman akong pakialam kung kating-kating na siya mag-asawa eh. Ang sa akin lang, paano kapag nagkapamilya na sila ng babae? Paano na ang anak namin? Ang obligasyon niya rito. Take legal action. Consult a lawyer. O kung gusto mo, makipag-usap ka muna sa kanya kapag tumanggi siyang magbigay ng sustento sa anak niyo. Saka mo siya ipatawag sa barangay. Payo nito. Pinag-isipan rin niya ang mga sinabi nito. Ngunit ang inaalala naman niya ngayon ay ang sasabihin ng pamilya niya sa kanya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Azeneth? Ang tanong muli ni Faye. Kung hindi ko to gagawin, paano na lang ang karapatan ng anak namin? Pero
Si Azalia ba talaga ang dahilan? Tanong nito na may malalim na kahulugan. Napabuntong hininga siya. Kilala mo ako, Faye. I don't give second chances too easily. Binibigay ko lang yun sa taong deserving. At hindi si Jerome yun. Mahinanakit na saad niya rito. Pinatawad ko na siya sa mga ginawa niya. Ang bigyan siya ng ikalawang pagkakataon ay matagal ko nang pinag-iisipan. Willing akong ibigay iyon. If only he asked for it. Pero hindi niya ginawa. Instead, may makatinghigad lang na lumapit sa kanya. Nagpakamot na siya. Pigil ang tawang napailing si Faye sa sinabi niya. Nako, bakit pa kasi ang daming mga higad na hindi alam kung saan sila dapat kumapit? Anito. Bahala sila kung di nila mapigilan ang kati sa katawan nila. Pagod siya ng araw na iyon dahil sa dami ng nagpabook sa hotel na pinapasukan niya. Bilang receptionist, ay sa kanya nakaatang ang responsibilidad sa pag-check-in ng mga clients and customers nila. Ngunit kailangan niyang tiisin ang pagod at hirap sa trabaho, alang-alang sa kinabukasan ng kanyang anak. Nang gabing yun ay sandali siyang nag-check ng Facebook account niya. Hindi naman na bago sa kanya ang mga mensahe na natatanggap niya mula sa mga kakilala at kaibigan na nag-uusisa at nangungumusta sa nararamdaman niya. Naiiling na sinisi na lamang niya ang mga yon. Hanggat maaari ay ayaw niyang makialam sa buhay na tinatahak ni Jerome sa bago nitong nobya. Higit lalo pat hindi naman iba sa kanya ang babaeng yon, si Clarice. Kababata nila at naging kabatch pa noong high school. Hindi naman niya sukat akalain na ito ang magiging love interest ni Jerome. Wala naman siyang matandaan na bad encounter niya rito dahil ever since ay may sarili siyang mundo. Hindi siya mahilig makipagbarkada at maggala sa kung saan-saan tulad nito. May mga naririnig na siyang issue noon tungkol dito ngunit dahil nga wala siyang pakialam ay hindi siya nag-aksaya ng oras na alamin pa yun. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Alam na alam niya sa sarili na matagal siyang nananahimik sa ginawa ni Jerome noong lokohin siya nito at kahit ginugulo at inaaway siya ng naging babae nito. At ngayon naman, hindi nga siya direktang ginugulo ni Clarice, ngunit hindi rin naman siya manhid at tanga upang hindi maramdaman ang ginagawa nitong pang-trigger at pagpo-provoke sa kanya. Alam niyang wala itong karapatan upang pakialaman ng sitwasyon nila ni Jerome dahil unang-una ay hindi naman siya nanggugulo. Hindi naman siguro masama na kahit paminsan-minsan ay kausapin niya ang ama ni Azalia kahit sa messenger ukol sa bata. Subalit sa tone of voice ng kachat niya, alam niyang hindi si Jerome ang kausap niya ng mga sandaling yon, kundi ito. Magbe-birthday noon si Azalia at sinubukan niyang kausapin si Jerome upang humingi ng pandagdag gasto sana para sa selebrasyong iyon. Subalit sa halip na maayos ang maging usapan, ay nagtalo sila sa messenger, lalo na nang tanggihan nito ang hinihiling niya. Kalma ka lang, Azinet! Wika ni Faye na laging nakaalalay sa kanya. Kapwa sila nakaharap sa monitor ng laptop at binabasa ang mga reply ni Jerome. Nanggigigil ako. Ang kapal ng mukha niya para sabihin akong sosyalera. Net, we both know na hindi si Jerome ang kachat mo. Si Clarice. That bitch, sambit niya. Wala akong pakialam kung gusto niyang masolo si Jerome. Isaksak niya sa baga niya ang lalaking yun, pero wag na wag siyang makikialam kapag tungkol sa anak namin ang pinag-uusapan. As if naman hindi mo kilala si Jerome. Anito. Mukhang nagayuma at sunod-sunuran sa babaeng yun. Ibigay ba pati Facebook password? Huwag ka nang magtaka. Binigay na nga pati kaluluwa niya eh. Nairaos kahit paano ang kaarawan ni Azalia sa tulong ng mga tiyahin niya upang maging masaya ang selebrasyon. Nag-ambag-ambag ang mga ito upang mag-hire ng videoke at clowns upang maging masaya ang bata at mga bisita nito. Minsan lang dadaan sa 7 taon ang isang bata, kaya nais nilang maging memorable ang okasyong yun. Nakita niya ang mga posted at uploaded pictures at videos ng kanyang kapatid sa naganap na birthday party. Naluluha siyang pinapanood ang mga yun. Kaunting panahon na lang at makakauwi na siya. Marami siyang bagay na dapat asikasuhin. Higit lalo ang pagiging ama ni Jerome rito. Matagal niyang pinag-ipunan at
pinaghandaan ng kanyang pag-uwi ng Pilipinas kung hindi niya makausap ng maayos si Jerome sa messenger dahil sa pakikialam ni Clarice, pues, haharapin niya ito ng personal. Nagulantang ang lahat sa biglang pagdating niya ng araw na iyon. Hindi nila inaasahan na mapapaaga ang pag-uwi niya. Sinadya niyang hindi ipaalam sa lahat ang kanyang planong pag-uwi. Tuwang-tuwa naman ang anak niyang si Azalia nang makita siya. Akala ko mama hindi ka na uuwi. May himig paglalambing na wika nito habang nakayakap sa kanya. Syempre naman baby, hindi pwedeng hindi ako uuwi. Medyo late nga lang sa 7th birthday mo pero ginawan ko ng paraan para makasama uli kita. Nakangiting pahayag niya sa anak. Nako, bitawan mo muna ang mama mo Azalia para makapagpahinga. Mahinang wika ng kanyang ina sa bata at marahan itong kinuha sa kandungan niya. Ma, ikaw na po munang bahalang magpatulog sa kanya. Aniya. Tahimik na ang buong kabahayan. Tanging silang mag-anak na lamang ang gising ng mga oras na yon. Ano na bang plano mo ngayon, Azinet, anak? Untag ni Aling Azon sa kanya habang humihigop ng kape. Balita ko kasi ay ikakasal na si Jerome kay Clarice. Bumuntong hininga siya at tumayo. Sandaling nagparoot pa rito sa kabuuan ng sala at pagdakay tumigil sa tapat ng bintana upang magpahangin. Ma, katulad ng sinabi ko noon, kakausapin ko siya tungkol sa sustento sa anak namin. Saad niya. Pero anak, kailan pa nga ba talaga? Narinig niyang tanong ng kanyang ama. Kaya naman nating tustusan at suportahan ang paglaki ni Azalia. Hindi na natin dapat pilitin ang ama nito na magbigay. Dahil kung talagang responsable ang lalaking yan, noon pa man, kahit wala ka rito, dapat ay nagbibigay na siya. Inuna pa ang pakikipagrelasyon. Pa, wala naman na tayong kinalaman doon. Gusto niya yun eh. Pero hindi dapat madamay ang pagiging ama niya kay Azalia. Katwiran niya. Oo, nandun na tayo anak. Pero higit lalo ngayon na mag-aasawa na siya, sa tingin mo ba ay magbibigay pa siya? Unang pipigil sa kanya ang babaeng yun. Pahayag ni Mang Nestor. Anak, may punto ang tatay mo. Wala na rin tayong magagawa sa bagay na yun. Mahirap pilitin ang taong ayaw. Dagdag ni Aling Ason. Magulo ang kanyang isip, ngunit nauunawaan naman niya ang nais mangyari ng kanyang magulang. Subalit sa pagkakataong ito, gusto niyang ipaglaban ang karapatan ni Azalia para sa sustento ng ama nito. At kahit man lang ang pagiging ama nito na halos ipinagkait na nito sa bata. Kaya naman kahit pinaaalalahanan siya ng kanyang magulang, itinuloy niya ang paghaharap nila ni Jerome sa barangay upang mapag-usapan ng legal ang tungkol sa kanyang hinaing. Mag-isa siyang nagtungo sa tanggapan ng kanilang punong barangay ng araw na yun. Ngayon sila maghaharap ni Jerome, ngunit hindi niya inaasahan na kasama pa nito ang magulang at ang nobya naman nito ay naroon din sa labas ng tanggapan. Sumulak ang galit sa kanyang dibdib. Nagtitimpi lang siya ngunit anumang oras ay tila nais na niyang sumabog. Wala po akong trabaho. Casual employee lang po ako sa factory. At walang kakayahan na magbigay na sa kanya ng sustento gaya ng hinihiling niya. Pahayag ni Jerome. Walang trabaho? Ano ibig mong sabihin? Na wala kang kinikita? Pigil ang galit na wika niya. Hindi sasapat ang kinikita ko. Anito, napailing-iling siya. Gusto mo bang makulong? Sandali Asinet. Namagitan ang kanilang punong barangay. Sa ganang akin hindi natin mapipilit ang isang tao na magbigay kung wala naman itong kakayahan na magbigay. Ngayon, kung si Jerome naman ang ipapakulong mo, lalo lamang siyang mawawala ng pagkakataon na makahanap ng magandang trabaho para makapagbigay sa inyo ng anak nyo. Paliwanag nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya mapigilan ang maiyak. Kusang nagunahan na maglandas ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay wala siyang makakapitan ng mga sandaling yon. Puno ng galit at hinanakit ang kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw at magwala. Ngunit napigilan pa rin niya ang kanyang sarili. All these years, wala akong hiningi sa'yo. Wala akong ipinilit na hindi mo kayang ibigay. Nagtiis akong mapalayo sa inyo ng anak natin.
para sa kinabukasan natin. Inisip kita ang kalagayan mo bilang empleyado. Pinilit kong kumayod kahit mahirap para lang matulungan ang pamilyang binuo natin. Pero anong iginanti mo sa akin? Niloko mo ko. Nag-outburst na siya ng mga oras na yon. Ito lang ang tanging paraan upang mapagaan ang bigat na kanyang nararamdaman. Nang babae ka, pinalampas at pinatawad kita sa ginawa mo. Pero ngayon, kahit para lang sa anak natin, pinagkakaitan mo pa rin ako ng karapatan niya sa'yo. Anong klaseng tao ka, Jerome? Natahimik ang lahat ng naroon at wala halos makapagsalita. Maging si Jerome mismo ay napipilan at hindi makapagsalita. Lahat sila ay tila nasupalpal. Okay, tatanggapin ko ang desisyon mo, Jerome. Aniya. Pero ito ang tandaan mo. Inaalis ko na mula ngayon ang karapatan mo bilang ama ng anak natin. Tumalikod na siya pagkasabi niya nun. Labis na ang sakit na nararamdaman niya at ayaw niyang mag-breakdown doon. Umuwi siyang mugto ang mga mata. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang nangyari. Dinamayan siya nito sa mga oras na yon. Ma, may mali ba sa akin? Bakit kailangan kong pagdaanan ng mga ganitong problema? Hindi naman ako masamang tao para parusahan ako ng ganito. Gusto ko lang na magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak ko. Masama bang humiling ng para sa mahal ko sa buhay? Hindi ko naman hinagan maging mayaman o magkaroon ng pera. Simpleng pamilya lang ang gusto ko. Pero bakit? Parang ang hirap maabot. Lumuluhang pahayag niya sa ina. Hinaplos-haplos siya ng ginang sa likod. Pinilit payapain ang kanyang nagre-rebelding kalooban. Wala kang kasalanan, anak. Ginawa mo ang makakaya mo. Ginawa mo ang tama para sa pamilya. Kung hindi nila makita ang mga pagsasakripisyo mo, hindi nila deserve magkaroon ng puwang sa buhay mo. Let go, anak. Let go of all your burdens. Let go of what's weighing you down. And let go of Jerome. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Wika ng kanyang ina. Mabuti kang tao. At deserve mo yon. At deserve mo rin ang mabuting tao na makikita ang kabutihan ng puso mo. Hindi na siya umimik. Sapat na ang yakap ng kanyang ina upang maibsan ang mga hinanakit niya sa dibdib. Ilang araw na lang ang nalalabi at babalik na siyang muli sa ibang bansa. Ginugol niya ang bawat araw sa pag-aalaga kay Azalia, sa pagbibigay dito ng kanyang pagmamahal at atensyon. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Lahat ay gagawin niya para mapabuti ang kinabukasan nito, kahit tumayo siyang ama't ina nito. Mami, aalis ka pa ba? Malungkot na tanong ni Azalia ng gabing yon nang makita siyang nagagayak na ng kanyang mga bagahe. Next day na ang kanyang flight uli pabalik sa trabaho niya. Ibig sabihin po ba matagal na uli tayong magkikita at magkakasama? Tinigil niya ang ginagawa at nilapitan nito. Iginiya niya sa tabi ng kama at kapwa sila naupo. Bahagya niyang hinaplos-haplos ang mahaba nitong buhok. Mommy have to go back to work, baby. For our future. Pigil ang luhang saad niya. Kasi gusto kitang mabigyan ng magandang buhay. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral mo. At gusto kong maibigay ang mga bagay na nararapat sa iyo. Ayokong magmukha kang kawawa sa mata ng iba. Ayokong alipustahin ka nila dahil wala kang daddy. Kahit anong pigil niya ay hindi na niya nagawang maikubli ang pagdaramdam. Gumaralgal ang kanyang tinig at humaplos ang mga luhang. Kanina pa nagbabadyang pumatak. Anak, isipin mo lang na nandito lagi si mami at pupunan ko lahat ng pagkukulang ng daddy mo. Hindi na po ba talaga uuwi si daddy sa atin, mami? Malungkot na tanong nito sa kanya. Umiling-iling siya at niyakap ito ng mahigpit. Kahit wala na ang daddy mo, nandito naman ako, anak. Aniya. Thank you po, mami. I love you po. Niyakap at hinagkan niya ang anak. Matagal na uli bago sila muling magkakasama nito. Mayapay sunod-sunod na katok mula sa pintuan ang kanyang narinig. Kasabay ang pagsungaw ng ulo ng kanyang ina nang bahagyang iawang ang pinto. Anak,
May bisita ka sa baba, bungad ni Aling Ason sa kanya. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya sa ina. Si Jerome, anito pagdaka. Agad na sumulak ang galit sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalang binanggit ng ginang. Tumayo siya at agad tinungo ang pinto, sabay mabilis na bumaba. Nadatnan niyang nakaupo si Jerome sa sopa. Tumayo lamang ito nang makita siya. Ang lakas ng loob mong magpakita pa sa akin dito. Nakahalokip-kip na bungad niya. Ano pang kailangan mo? Mag-usap tayo please. Sambo nito. Ang pagkakaalam ko, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na ang lahat nung nagharap tayo sa barangay. Pagmamatigas niya, nanatili siyang nakatayo at may distansya rito. Zenith, please, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Anito, pagdakay tumayo at lumapit sa kanya. Naduwag ako at pinagsisisihan ko yun. Malungkot na patuloy nito. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi mo ginusto? Pero hindi mo rin inayawan. Sumbat niya rito. Please, pakinggan mo muna ako. Alam kong mali ako. Pero anong magagawa ko? Lagi siyang nasa tabi ko nung wala ka. Paliwanag nito. So kasalanan ko pa na wala ako. Hindi makapaniwalang saan niya. Napaka-imposible mo. Zenith, hindi ko siya magawang iwan dahil pinagbantaan niya akong magpapakamatay siya. I want you back pero hindi ko alam kung paano. Maniwala ka sa akin. I have no choice. Naluluha ng pahayag nito sa kanya. Naipit ako sa sitwasyon dahil gustong-gusto kitang yakapin. Gustong-gusto kitang i-comfort dahil sa kasalanan ko pero wala akong magawa. Napakahirap sa parte ko dahil ikaw pa rin ang mahal at gusto ko. Naiintindihan ba? Hindi sana siya iiyak. Nasabi na niya sa kanyang sarili na hindi na siya iiyak. Ngunit ngayon dahil sa revelasyon ni Jerome, nangibabaw ang awa niya para dito kaysa sa galit at puot na kinikimkim niya para dito. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Look at me. Tell me na hindi mo na ako mahal. Anito. Hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Hindi man niya aminin, batid niya sa sarili na mahal pa rin niya ito. Bigla siyang kinabig nito at pagdakay siniil ng halik ang kanyang mga labi. Nais niya itong itulak palayo, ngunit nanaig ang kanyang pangungulila rito. Naghinang ng matagal ang kanilang mga labi, na tila ba sa mga oras na yon ay kayang burahin ng mga halik na yon ang mga suliranin nilang kinakaharap. Subalit natauhan siya. No, dikta ng kanyang isip. Mabilis na itinulak niya si Jerome palayo sa kanya. I'm sorry, pero hindi ito maaari. Aniya. She managed to gain her posture and she proudly faced him again. Tapos na ang kabanata natin, Jerome. Pinili mo na siya, kaya panindigan mo ang naging desisyon mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko at kaya kong buhayin ang anak natin kahit hindi ka magbigay ng sustento. Matuto ka nang makontento ngayon sa kung anong hawak mo dahil ang bitawan mo ko. Natuto akong kapitan ang sarili ko. Kaya salamat. Salamat sa pananakit mo dahil mas higit kong nakilala ang sarili ko. Mas higit kong nakita ang kakayahan ko. Pero Zenith, mahal pa rin kita. Hindi magbabago yun. Ngumiti siya ng ubod pait. Sana, noon mo pa yan, pinatunayan. Nung ako pa ang kapiling mo. Ikakasal na kami. Pero gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Hindi na siya sumagot pa. Tumalikod na siya at iniwan ito doon. Pagbalik niya sa kanilang silid sa taas, ay muli siyang napaluha. Ito na ang huling pagkakataon na iiyakan niya ang trahedyang ito sa buhay nilang mag-ina ni Azalia. Linggo, isang araw bago ang kanyang muling paglipad sa ibang bansa, nagsimba silang mag-anak upang humingi ng basbas sa simbahan sa kanyang muling paglayo. Nanalangin sila sa gabay ng may kapal na lagi silang bantayan at ilayo sa kapahamakan. Nang paalis na sila matapos ang misa, natanaw niya sa labasan ng simbahan sina Clarice at ang pinsan nito na nakatingin sa kanya. Nagtama ang paningin nila ng dalaga. Nagkatitigan sila nito. Taas noong nilabanan niya ang mga mata nitong nauusig. Buti nga at paalis na uli. Gulo lang naman ang dala rito eh. Naulinigan niyang wika ng pinsan nitong si Ana nang mapatapat siya sa kinatatayuan ng mga ito.
Sandali siyang tumigil sa paghakbang at humarap sa mga ito. May respeto ako sa tahanan ng Diyos, pero dahil sa kabastusan ng mga bibig nyo, nawawalan ako ng respeto sa mga kagaya nyo. Ani niya sabay ngiti. Naiinggit ka lang dahil ikakasal na si Clarice. Ikaw, nagkaanak na kayo't lahat ni Jerome, hindi ka pa rin pinakasalan. Pang-iinsulto nito sa kanya. Napatawa siya sa sinabi nito. Relax, Ana. Mukhang mas excited ka pa sa magiging bride eh. Baka naman ikaw ang nainggit dahil hanggang ngayon may gusto ka pa rin kay Jerome. Aniya. Kunwari supportive ka sa pinsan mong palaka ka. Noong malasing ka ay nag-confess kang gusto mo si Jerome. Nakangiting wika niya. Isa iyong lihim na sinabi noon sa kanya ni Jerome na itinago rin niya upang hindi ito mapahiya. Ngunit ngayon ay naging alas pa niya ang lihim na yon. Sinungaling! Kanda utal na wika nito. Halos namumutla na. Oh, come on, Ana. Maglulukuhan pa ba tayo rito? Saad niya. Natatakot ka bang malaman ng pinsan mong si Clarice na may pagnanasa ka sa magiging asawa niya na dati kong live-in partner? Anong problema mo? Naka-ismid na sabad ni Clarice. Ikaw yata ang may problema sa akin sa pagkakaalam ko, Clarice. Nakangiting baling niya rito. Tinangka siyang pigilan ng kanyang ina na patulan nito. Ngunit hindi na niya mapapalampas pa ang pagkakataong ito na makaharap ang babaeng ito. Threatened ka ba sa pagbabalik ko? Bakit pa? Wala ka bang tiwala kay Jerome? Kay Jerome may tiwala ako, pero sa'yo, wala. Tahasang wika nito. Tumawa siya sa kanyang narinig. Talaga ba? Kaya pala pinuntahan niya ako sa bahay namin nung isang gabi. Aniya habang pinagmamasdan ang reaksyon sa mukha nito. Tapos sabi niya, lumapit siya rito at bahagyang ibinulong rito ang huli niyang sinabi. Magpapakamatay ka raw kapag iniwan niya. Sabay kinindatan niya ito at humakbang na siya palayo sa mga ito. Hindi na niya hinintay pa ang isasagot nito. Hindi na rin siya lumingon pa, ngunit magaan na ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling yun. For the first time, napangiti siya ng may kasiyahan sa dibdib. Naniniwala siyang ang Diyos na ang nakakaalam sa magiging takbo ng kanyang buhay ngayon. Ayaw na niyang makialam sa landas na pinili ni Jerome kay Clarice. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nasa kanya ang kanyang anak at mamahalin niya ito at patuloy na ipadarama rito na hindi ito nag-iisa. Batid niyang hindi madali ang lumimot, hindi rin madali ang magpatawad. Ngunit dahil mas nais niyang mabuhay ng mapayapa, ipinagpasa Diyos na lamang niya lahat ang kanyang dinadalang pasanin. May pananampalataya siya na darating ang araw na maghihilom rin ang sugat na dulot ng mga taong nanakit sa kanya. Naniniwala siyang darating din ang tamang panahon na makakatagpo siya ng taong mamahalin siya ng lubos at hindi siya sasaktan. At naniniwala siyang hindi na siya iiyak kapag dumating na ang taong nakalaan para sa kanya. Wakas.